Nakita ko tong story sa Facebook regarding sa frog in a hot water. Na in a short context, may isang palaka na nalagay o napunta sa isang sangpat o sa isang kaldero na may tubig tapos nakasalang sa apoy. So ang kwento ay ang palaka ay hindi naman niya nararamdaman nung una yung init. So okay lang sa kanya hanggang sa unti-unting nag-init yung tubig. Pero since ang mga palaka ay may abilidad na mag-adjust sa temperature or sa environment, ang ginawa ng palaka, okay lang mag-a-adjust ako, kakayanin ko. So gradually na painit yung tubig, ang ginawa din niya, binuhos niya yung kanyang lakas para mag-adjust sa paligid niya. However, as time goes by, na umabot na yung boiling point ng tubig at masyado na naging mainit, at sumagad na yung limitation ng adjustment ng palaka, saka pa lang niya naisip na tumalon palabas galing sa pot. Pero unfortunately, ubos na yung kanyang lakas sa pag-a-adjust sa temperature sa loob ng tubig. So kahit anong gawin niya, hindi na siya makakatalon palabas, kundi inaabot talaga siya naubusan siya ng kanyang kakayanan at namatay sa sobrang init. So the learning is, according to this story, is kailangan daw alam natin yung limitasyon natin. Alam natin kung kailan lumabas, o alam natin kung kailan umalis, at alam natin kung kailan mag-let go. With this story kasi, naalala ko yung question sa mga interview sa company pa nag-a-apply ka na, how flexible are you? Or how can you handle sudden changes? They are looking for candidates na persistent or resilient into sudden changes, ganon, para magstay. So they forget this context na meron tong learning from this short story, na lahat naman kasi talaga ng tao kayang maging resilient, kayang mag-adjust, o kayang tumagal. However, everybody has its limitations. According to the story, according to surveys, most of the people are parang katulad nitong palaka na ayaw munang umalis, nag-a-adjust hanggang naubos yung lakas until such time na wala na silang kakayanan umalis sa sitwasyon. Para sa akin, ang learning ko sa story na to is, hindi naman din kasi masama ang maging resilient. Kasi hindi rin naman kasi maganda yung every now and then na makaramdam ka lang ng kaunting changes, aayaw ka na kaagad, makakaramdam ka lang ng kaunting pagbabago, surrender ka na agad, lilipat ka na agad. Like in the context of sa trabaho na pagka medyo nag-iiba yung culture, aalis ka na kaagad, and then lilipat ka na kaagad. Like, gano'n. It is important na maging resilient tayo kasi definitely lahat naman kasi ng environment nagbabago. Definitely lahat naman kasi ng environment nagkakaroon ng mga sudden changes. Now, kahit nga yung kung aalis ka kasi nagkaroon ng changes, yung pag-alis mo mismo, changes pa rin yun. Kasi pag nag-apply ka sa ibang trabaho, pag nag-apply ka sa ibang company, panibagong pakikisama na naman. Magpapakilala ka na naman, panibagong adjustment na naman, panibagong learnings na naman, panibagong trainings na naman. Ending, parang wala kang naging natutunan ng maayos kasi imbis na na-master mo na yung isang bagay, imbis na na-master mo na yung isang process, imbis na natutunan mo na, tapos nagkaroon ng changes, susurrender ka kaagad, aalis ka kaagad. So, pagdating mo sa kabila, gano'n na naman, babalik ka na naman sa simula. So, it's still a changes na kailangan mo mag-adjust. It's still a changes na kailangan mong suungin. Again, hindi naman masama maging resilient. In fact, it is necessary sa atin in order for us to survive. In order for us also na tumagal at kayanin kung ano yung meron sa isang environment, kasi no environment na walang changes. Sabi pa nga ng isang philosopher, the only constant in this world is change. So, in order for us to overcome, kailangan maging resilient tayo. Kailangan kakayanin natin yung mga changes. However, aside from that, hindi ko pa rin sineset aside yung survival instinct ng tao. Na yes, there is the survival instinct ng tao na fight or flight. So,
there are some changes or there are some instances or changes na yung magiging instinct mo lang, it's either to fight or to flight, di ba? It's when it comes to flight, alam mo na, alis ka, magma-migrate ka, escape ka from sudden changes or from the danger. And then aside from that, if talk about fight, it's either lalabanan mo yung prey o yung mismong kalaban na nagkakos ng changes, or lalabanan mo yung changes itself through resilience, di ba? Ganun yan. So, ang para sa akin, importante yung resilience, pero dapat hindi rin masaset aside yung survival instinct ng tao na if when to flight or when to fight, di ba? Kasi kung meron mang mas nakakaalam o mas nakakilala sa sarili natin, ay tayo lang din yon. By doing that, ibig sabihin, tayo lang din yung mas nakakaalam ng limitations natin. Okay, maganda yung magiging resilient tayo, ang magiging resilient against changes. But then again, alam natin yung limitations natin. Kapag hindi natin kaya at alam natin na hindi natin kakayanin yung mga susunod pang pagbabago, yung mga susunod pang changes, hindi rin magiging masama yung gamitin mo yung survival instinct mo to fight or to flight. Kasi, the main goal, bottom line here is to survive. You're just being resilient is because you want to survive in that particular area, in that particular place. But then again, kung hindi mo naman kakayanin yung pagiging resilience, staying in that place, then maybe it's the time for you. You will know, or alam mo mismo dahil sa kilala mo yung sarili mo, alam mo mismo kung kailan ka magpa-flight or kailan ka lalaban. Diba? So it's important for the resilience is important, but then again, we should know our limitations. Because only by knowing our limitations, that's the time na mailigtas natin yung sarili natin. Kasi if every now and then you're just afraid of changes, if every now and then your instinct is pag nagkaroon ng changes is escape lang agad, aalis lang ka agad, so saan lugar ka mananatili? Saan lugar ka mag-stay? Kaninong tao ka mag-stay? So resilience is important, but then again, we should know our limitations, because kung hindi mo alam at kung i-set aside mo yung limitations mo, baka matulad ka rin sa palaka na pero sineset aside niya yung kanyang limitations until such time na yun din mismo yung pumatay sa kanya. Yun din mismo yung nagpahamak sa kanya. So, either way, too much resilience, pwede kang mapahamak. Pero kung masyado mo rin naman naaabuso yung escape defense mechanism, na aalis ka lang, and every now and then magkakaroon ng changes, hindi rin magiging maganda kasi wala kang magiging permanenteng lugar, wala kang magiging permanenteng tao, wala kang magiging permanenteng trabaho, at maaaring yun din ay ipapahamak mo.